kayo po ay nakatutok pa rin sa Good Morning Kapatid. Nakatanggap na po ba kayo ng 13th month pay o kaya Christmas bonus? Nako, sa mga maaga pong nakakuha, malamang bawas na o paubos na ba? Petsa de peligro na po ba? Nako, dapat pag-isipang mabuti kung paano natin ito gagamitin. At yan po ang katanungan ng ating letter sender for today mula po sa Angono, Rizal. Dear Dimples, I'm John Angeles, 24 years old at currently working as a graphic designer sa isang sikat na retail clothing brand. First full-time job ko ito since I graduated last year. Since first job ko nga ito, first time kong makatanggap ng 13th month pay at bonus. Marami sana akong gustong bilhin para sa aking sarili at sa aking pamilya. Pero ako ang tumatayong breadwinner sa aming pamilya bilang panganay sa 3 magkakapatid. Kaya nagdadalawang isip ako kung saan at paano ito gagastusin. Sana ay matulungan mo ako, Ate Dimples, bago pa maubos ang aking 13th month pay. Lubos na nagpapasalamat, John. Nako, John, maraming salamat sa iyong tiwala sa Dear Dimples at para bigyan tayo ng advice sa tamang paggastos ng ating 13th month pay at Christmas bonus, kasama po natin si Sir Benj, isang certified public accountant at licensed financial advisor. Sir Benj, good morning. Good morning po, Ms. Dimples. And to all the viewers of Good Morning Kapatid, magandang umaga po. And thank you for having me here today. Uy, salamat din sa pagising ng umaga. Alam ko, the struggle is real sa pagising ng umaga. But when you think about all the people na i-inspire mo today, parang talagang mapapagising ka ng maayos. And ikaw, you are a financial advisor, no? Pagdating sa ganito, gusto kong malaman, paano ba nagiging isang financial advisor ang isang taong kagaya mo? Of course, it doesn't have to be, you don't have to have like a financial background really, like, or magkaroon ng accounting or finance course in college. So, hindi siya prerequisite, ika Yes, nga. oo. So, everyone can be a financial advisor kasi if you're affiliated with a company, you usually undergo trainings, okay, about personal finance, no, and how to be really, or to add value, no, to your clients if ever. So, ganun po siya. Okay. Kasi ngayon, laganap na ang iba't ibang klase ng paggastos sa buhay. Yes. So whether breadwinner ka, kagaya ng ating letter sender na si John, or hindi, napaka-importante pa rin na magkaroon ka ng financial literacy. Unang sa una na ba, para sa atin, ano ba ang ibig sabihin ng financial literacy? Okay, so when we say financial literacy, it is having the right knowledge and skills on how you're going to manage your money, no, so that it will allow you to make informed decisions, no, and para ma-achieve natin yung mga financial goals natin and maiwasan yung financial problems eventually, no, like pagkalubog sa utang or living from paycheck to paycheck, no, so ganun po. Dapat pala nakilala na kita 30 years ago pa. Kasi hanggang ngayon, parang living from paycheck to paycheck pa rin ako. Only because we like to invest, Yes, no? yes. So ito naman, siguro, Benj, ang tanong ko, lahat ba ng tao ay kinakailangan magkaroon ng financial literacy? Do you think kailangan yon kahit na hindi pa, kasi yung sinasabi nila, di ba, ang financial literacy para sa mga mayayaman lang yan kasi marami silang pera. Ma-agree ka ba doon? Actually, no, I don't agree with that, no. I actually started my page, the Pinoy Financial Advisor. Saan to? Sa Facebook? Yes. Okay. So, with the purpose of educating every Filipinos, kasi naniniwala po ako that financial literacy is a right of every Filipino. Hindi lang siya pangmayaman. Karapatan. Yes, karapatan po siya, no? Because it's a very important skill and knowledge na mayroon tayo. Ano? Kasi halos lahat mo ng ginagawa natin right now, di ba? Halos may kaakibat ng gastos yan. No? Ay, totoo ka. Konting Yeah, kibot so- lang, gastos na. Yes. Ano ba yung pinakamadali? Siguro i-simplify natin. Kasi gusto ko sanang pag-usapan to 3 oras, kaya lang limited ang time natin. Opo. Pero ano yung pinakasimpleng paraan para sa mga manonood natin at para sa ating letter sender na si John, no? Kung paano makakapag-budget ng tama pagdating sa pera? Okay, so when we do budget po, no, what we have to do is to check our current figures first. Kasi mahirap naman gumawa ng budget na hindi mo alam kung ano yung numero, no, kung ano yung mga gastos mo right At now. pag sinasabi mong numero, ibig sabihin no, numero ng gastos at numero ng papasok or numero ng papasok lang? Yes po. So, both actually, no? So, first one is to check everything na pumapasok sa atin. Kasi yun yung gagamitin natin. Sweldo, negosyo, dividendo, side hustles, yes, oo, correct. racket. Yes. Oo. And yun, pangalawa is to list down all our expenses, no? Kung ano yung ginagastos talaga natin, whether that's food, transportation, internet,
online shopping, etc., etc. No? And we try to compare yung income and expenses natin because our goal should be, yung income natin should be higher than our expenses, di ba? Kasi mahirap naman na yung mas malaki yung ginagastos natin kaysa sa perang pumapasok po sa At atin. dun talagang loko-loko ang finances Correct. natin if Yes. we live beyond our means, Correct, ika correct. nga. Yes po. Okay, pero kasi marami sa ating mga kapatid ang medyo negatibo pa. Medyo added question lang, paano ba na-turn around yun? Posible ba yun na ma-turn around? Yes po, no? So we can actually turn around that. No, one thing or first thing na pwede nating gawin is to, based on the list of expenses, we can check unnecessary expenses. Bawasan. Correct, Bawasan no? ng gastos. May mga Oo. pwede tayong expenses na i-cut down. Oh, kagaya ng online shopping. Yan. Correct, Anik-anik shopping. Correct. Ayan. And also, kung hindi po talaga kayang bawasan yung expenses, maybe we can try to add the sources of income. No? So, taasan natin yung perang pumapasok sa atin so that we can properly allocate it dun sa expenses na meron tayo. Ang ganda na usapan natin, Sir Benj. Gustong-gusto ko yung ganitong usapan kasi naniniwala talaga ako na katulad namin, ng asawa ko, nag-start kami from scratch. Zero talaga ang Yes, ipon po. namin nung time na yun. Pero kahit pa paano nakakaluwag-luwag, Correct. dahil nga may mga taong kagaya mo ang tumulong sa amin. Okay, eto kasi i-address natin, diretsahan Yes, po. na. Si John kasi ang sabi niya, first time niya makatanggap ng 13th month pay at ng Christmas bonus, magkaiba kasi yon. Ang 13th month pay ay kinakailangan talaga, mandatory yan, di ba? Mandated yan by law Yes, na po. mabigyan kayo ng 13th month pay. Pero yung Christmas bonus, depende na yan Yes. sa inyong pinagtatrabahuhan. Correct. Okay? So, pagdating sa ganito, kung first time mo magkakaroon ng ganito, do you advise na itago niya, ibigay niya, anong percentage ang healthy para gamitin ito? Yeah. Of course, there are several ways on how we can use our 13-month pay and Christmas bonus. No? So, enumerate po natin. Ilan sa mga ito is first, of course, is maybe kung may utang tayo, no, we Magbayad can tayo pay utang. off our debt, no, whether that's utang sa kaibigan or credit card debt or loan sa mga bangko. No? We can allocate Bench, a portion. lakasan mo pa nga para yung mga may utang sa akin makapagbayad. So, magbayad na po tayo. Ulitin no? natin, So, ulitin yeah. na. Bayad utang muna. Yes, Oo, correct, no? oo. So, Lalo pag may interest, ano? Correct. Ang Oo. sobrang stressful po, no, kung naisip natin na sobrang palubo yung utang natin interest because of natin. interest, no. Oo. Second is we can set up an emergency fund. Okay. No, or ito yung from the words itself, no, emergency and fund. It is the amount that we set aside for emergencies like kunwari may mga house repairs, accidents, or kunwari natanggal po tayo sa trabaho, no, and we can't earn our salaries, no. So that's what we can use for our daily living expenses. So usually Sir Bench, usually ilang percentage yan? Kunwari, bigyan natin, yung 13th month pay at yung Christmas bonus pinagsama 10,000 pesos. Sa ganun, ano ang dapat itinatabi for emergency fund? Okay, so yung emergency fund po kasi, it's usually 3 to 6 months of our monthly living expenses. Ang hirap naman. Yes. Sasabihin ko na Opo. sa'yo, parang ang hirap na. Kumbaga, yun yung dapat maintaining balance. Yes, opo. So kung kumikita ka ng 10,000 per month, dapat either 30 to 60,000 Yes, naglalaro opo. yan. Yes, Okay, opo. okay. So, yun, that's emergency fund. And pangatlo, maybe we can also, if, for example, si John na breadwinner natin, we can also get life or health insurance. Yun. Kasi nowadays, hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Hindi masabi. Yes, Oo. no. So especially if you're breadwinners, a lot of like your family is dependent, no, sa atin, especially sa sahod natin, no. So if you are taken out of the picture, if you have life insurance, then kahit papaano meron tayong maiiwan sa pamilya natin, no. So and health insurance as well, no. Marami sa atin right now nagkakasakit, ang mahal po magkasakit sa Pilipinas right now. So if you have health insurance, then it can help, no, dun sa medical expenses natin. And lastly, yung ano na rin, kung mayroon pang naiwan, no, to save and invest, no, kagaya po na ginagawa natin, so that we can make our money work for us. Ay, ang ganda nung Yes. pinakadulo mong sinabi na make our money work for us. Kasi recently ko rin yan na experience na pwede pala yun, na ang perang ilalagak mo sa negosyo man yan, sa stocks man Yes. yan, or sa mga bonds, no? Yes po. Pag yan inilagay mo dyan, kahit yung konting kita niyan, ay kahit papano ipagpapasalamat mo na pag dumating ang panahon. Benj, ang ganda-ganda ng usapan natin. Maraming salamat Thank for you very today. much po. Talagang na-excite ako nung huli na imbitahan ako sa Bangko Sentral ng Pilipinas para magsalita. Kasi nga,
napaka-importante ngayon to have financial literacy at ito po ay karapatan, hindi po Yes. ito para sa mga taong may pera lamang kaagad. Correct. Oo. Naku, John, sana marami ka pang natutunan kay Sir Benj ngayong umagang ito at para po sa mga letter senders natin, muli po nagpapasalamat ako sa aming team dito sa Dear Dimples dahil napakarami po naming natututunan mula po sa mga experiences ninyo. Sir Benj, thank you Thank so you very much. much po. Maraming salamat at sana bumalik ka pa. Abangan pa natin mga susunod pa pong kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.